Okay. Good morning. Quick video lang tayo. So, yun. Yun yung nirepair nating mga boxes kahapon. So, natimplahan ko na rin yan. So, nag-read na rin ako kanina. So, yung unang dalawa, na-read ko na. So, pumapatak. Ang pH level ay 5.7 and yung EC is 1.6. So, ito, hindi ko pa to nare-read. So, tingnan natin to. So, nagtira lang akong isa. Pare-pares lang naman yung proseso. Para hindi na rin maubos ang oras nyo. So, dapat kahapon din ako magta-transfer. Pero, ang problema ko kasi yung takip. So, ayan. Tingnan natin ang pH level dito. Ayan, kung makita nyo, 5.7. Eksakto. Ayan. Tingnan natin ang EC. So, hindi rin siya nalalayo. 1.6. So, okay na yan. Gusto ko 1.6 to 1.7. So, pasok yan sa banga. So, hopefully, maging okay ito. Yung naging setup natin nito, mga nasa 12.5 or 13 ml ng pH level, pH down. Then, 100 ml ng A and B. So, yun yung naging sukat ko. So, sa ngayon, yun muna yung i-maintain ko. Pero, isang problema or major problem natin dito ay trips. Ayan, kung hindi ko sure kung kita sa video, pero medyo maraming tama ng trips yung mga nanditong yung mga nanditong mga tanim natin. Although yung iba doon meron din, pero mostly diyan may mga fungus kasi nga naaanggihan sila ng ulan. Alam niyo naman na malakas yung naging ulan. And to be honest, yung regarding sa mga trips, ang daming nasasayang. Although ang problema lang naman is may tama sila ng trips. Palagi ko mapapakinabangan pa sila. Yung iba, yung okay pa naman yung itsura, although may tama ng trips, nagiging sa akin, on consumption na lang. Pero, ang iniisip ko talaga ngayon, mag-tone down sa pagtatanim. Ang gagawin natin is, kaysa 45, i-tone down natin to 30 heads per week. So, kasama na rin nun habang inaayos natin tong taniman natin. And isa pa, naisip ko for testing purpose, kung magkakaroon ako dito ng screen. Ayan, ito lang. Kunyari, screen na lang natin isa. Titingnan natin, after 45 days ba, wala siyang katulad ng problema dun sa iba? Or meron. Kasi ang ito, mga screen natin na to, hindi naman to yung 200 microns yata yung preferred, diba? Hindi naman yan 200 microns. So, binili ko lang yan sa online. Mostly para ma-prevent natin yung mga ibon na madami. Although kasi may nakakapasok pa rin mga ibon doon. Pero hindi na siya ganoon karami. And napansin ko naman, hindi nila pinapakilaman tong tanim natin. Although minsan tapatakan sila ng dumi, pero hindi yung major problem ko. Hindi ko lang sure kung sila rin yung may dala ng mga trips. Pero kasi nagsimula yung trips natin dito sa side na to, tapos ngayon medyo kumalat na talaga. Yun yung major concern ko sa ngayon. Kaya this coming Tuesday, instead na 45 days or 48 heads or seeds ang tatanim natin, i-tone down natin to 33 seeds na lang po muna. Inline din sa pag-setup dito para mai-ice ko talaga na siya na maayos. So, mangyayari ito 6. So, magkakaroon din ng 6 doon. So, tingnan natin kung paano natin siya ikakamada. And, yun nga, yung isang naisip ko is paano kung, kunyari, pagtanim ko ng seedlings dito, yung seedlings kasi natin, malinis yun. Galing yun ng indoor nursery natin na wala talagang insekto. Kasi indoor siya eh. Yun yung isang sa maganda sa indoor nursery. Hindi siya basta-basta maapektuhan ng mga nangyayari dito sa ating outdoor. Ang problema nga lang yun, pag nandito na sila, madali lang lumipat yung mga insekto papunta dun sa mga bago natin seedlings. Kaya yung mga yon, ilang months na ba to? 7-2. So wala pa yung 1 month. Kasi ngayon ay 28. So 26 days old pa lang sila. Meron na silang trips. So, yun yung worry natin. Pagdating nila ng ganitong age, ano ba to? 18?
So 5 days na lang. Ito pala yung this week's nating harvest. Pagdating nila ng age na yan, medyo marami ng tama yung ibang dahon. Kaya tinatanggal ko sila. So yung dating 3 heads for 100, minsan ginagawa ko ng 4 heads kasi nga medyo marami ng dahon yung natanggal natin dun sa mga puno nila. Sayang pa naman kasi since outer yung tinatamaan ng trips, outer leaf, sila yung malalapad talagang dahon. So, ayun. So, after kasi nito, harvest natin this week. Tapos ito naman. Then, ayun. So, yung mga susunod natin na mga weeks, ito-tone down natin. Bababaan natin ng quantity. Then, tingnan natin din yung mga magiging encounter. O, titingnan ko na lang din yung mga nandun sa taas kung meron din bang problema in terms of trips, gano'n ba kalala, kasi dito nakikita ko talaga medyo malala. So mapansin nyo, nagbawas-bawas na ako, unti-unti na ako nagbabawas. Kasi nga pag tagal-tagal, kakainin din yan. Parang magsasayang lang din tayo ng oras, so linisin na natin hanggat maaari, hanggat mabilis. Ayan. So yun, maliban sa trips, yun nga may mga tulo-tulo, dito may tulo-tulo, dito, yan, ito naging solusyon natin. Dito may tumatama dyan, gilid, so tinatamaan to siguro isa, dalawa na yan. Ang maging problema mo kasi doon is fungus, masyado mataas yung moisture and ganun. So yun, yung naisip ko, kunyari kaka-transfer lang natin, lalagay natin siya dito ng screen sa paligid niya, which is 200 microns na yung gagamitin natin. Kailangan lang natin magkaroon siguro ng trial, para ma-prove natin na effective talaga yon. Ang ginagawa ko talaga, pag nakakita ako ng ito parang mga maliliit na insekto dito, pinipisil ko sila yan, para mamatay. Pero kasi parang ang bilis talaga nila dumami. Yun. So anyway, after ko naman ulit mag-transfer dito mamaya, spray tayo ng amo, yung seaweed fertilizer yata yon, na sana alam ko may neem oil yun pero hindi kasi siya talaga, siguro medyo malala na ang infestation, kaya ganon yung nangyayari. Ayun. So dito naman, ayun, meron tayong isang pipino doon na for harvest. Meron pa tayong natitira mga pipino so may mga nag-abort, ito nag-abort na, and baka yun nandito, nawala na ba yun dito? Ay, nahulog pala, nabulok. Yan, so lilinisin lang natin, tingnan natin yung mga veins or vines na pwede natin tanggalin. At yun lang naman. So that's it, thank you very much and see you next update guys. Bye bye. Marami lang din kasi sampay dito, kaya medyo lower lang yung video natin. Bye bye. So tatakpan ko na sila. Ay, hindi ko pala napakita yung sorry. Ito pala yung mga ginawa ko. Kaya medyo natagalan din talaga ako sa pag-transfer ito. Yung iba, in-adjust ko na yung butas. Ayan, kaka-adjust ko lang ng butas niyan. Tapos ito yung mga bago nating binutasan. Ayan, binutasan. So, yun. Okay, yun lang. Bye-bye.